Dahan-dahang sumisilip ang sikat ng araw sa maliit, ngunit masiglang bayan ng San Isidro. Habang unti-unting bumubukas ang mga tindahan sa palengke, maririnig na ang magkakahalong boses ng mga tindero, pagtatawaran ng mga mamimili, halakhakan ng mga batang tumatakbo sa gilid ng kalsada, at tunog ng mga tricycle na walang tigil sa pagsundo ng mga pasahero. Amoy pa lamang ng bagong lutong pandesal, mainit na kape, at sariwang gulay ay sapat nang magsabi na isa na namang ordinaryong araw ang nagsisimula. Sa bayang iyon nakatira si Staff Sergeant Adrian Mendoza, 35 taong gulang. Isa siyang sundalo ng Philippine Army na kilala ng kanyang mga kasamahan bilang tahimik, disiplinado, at higit sa lahat, mapagkumbaba. Hindi siya yung uri ng sundalong mahilig magkwento ng kanyang mga nagawa. Mas gusto niyang hayaan ang kanyang mga kilos ang magsalita para sa kanya. Lumaki si Adrian sa isang simpleng pamilya. Maagang namatay ang kanyang ama dahil sa sakit, kaya ang kanyang inang si Teresa Mendoza ang nagsumikap magpalaki sa kanya. Nagtitinda ito noon ng gulay sa parehong palengke ng San Isidro. Bata pa lamang si Adrian ay nasanay na siyang gumising bago mag-umaga upang tulungan ang kanyang ina sa pagbubuhat ng mga bayong ng gulay bago pumasok sa paaralan. Hindi naging madali ang kanilang buhay. Maraming gabi na iisang ulam lang ang pinagsasaluhan nilang mag-ina. Ngunit sa kabila ng kahirapan, hindi kailanman nagtanim ng galit si Adrian sa mundo. Sa halip, pinangako niya sa sarili na balang araw ay magsusuot siya ng uniforme hindi para magyabang, kundi para magsilbi. Ngayon, makalipas ang maraming taon ng pagsasanay at sakripisyo, natupad niya ang kanyang pangarap. Ngunit nanatili pa rin siyang parehong Adrian na dating nagbubuhat ng gulay sa palengke. Ang pinakamalaki niyang kahinaan ay ang kanyang ina. Kapag tungkol kay Teresa, handa niyang isugal ang lahat. Hindi iyon lihim sa kanyang mga kasamahan sa kampo. Samantala, ilang kilometro lamang ang layo ay naghahanda ring pumasok sa trabaho si Police Captain Renato Villanueva. 42 taong gulang, mahusay sa trabaho, ngunit kilala rin sa pagiging istrikto at minsan ay padalos-dalos sa paghusga. Lumaki siyang anak ng dating pulis kaya bata pa lamang ay itinuro na sa kanya ang kahalagahan ng otoridad. Sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang nakalimutang ang tunay na layunin ng kapangyarihan ay ang protektahan, hindi ang manghusga. Hindi naman siya masamang tao. Ngunit dala ng maraming taong pakikitungo sa mga kriminal, natuto siyang magduda sa halos lahat ng taong makasalubong niya. Ang pinakamalaki niyang kahinaan ay ang pride. Nahihirapan siyang tanggapin kapag siya ang nagkakamali. Kasama niya sa presinto si Patrolman Joel Ramos, 27 taong gulang, masayahin ngunit madaling maimpluwensyahan ng kanyang nakatataas. Baguhan pa lamang siya sa serbisyo at pangarap niyang balang araw ay maging isang respetadong opisyal. Ngunit madalas siyang sumunod kahit alam niyang may mali. Sa kabilang panig naman ng bayan ay nakatira si Aling Teresa Mendoza. Mahigit 60 taong gulang na siya ngunit hindi pa rin tuluyang humihinto sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Madalas siyang pagsabihan ni Adrian, "Ma, pahinga ka na. Ako na ang bahala sa gastusin." Ngumingiti lamang ang matanda. "Anak, hindi pera ang dahilan kung bakit ako pumupunta roon. Doon ako nabuhay. Doon ko nakilala ang mga taong tumulong sa atin noon." Hindi na lamang siya nakikipagtalo. Kilala niya ang kanyang ina. Kapag may sinabi ito, bihira na yung mabago. May isa pang taong malapit kay Adrian, si Grace Santos, 32 taong gulang, isang public school teacher. Mahigit 5 taon na silang magkasintahan. Hindi marangya ang kanilang relasyon. Wala silang mamahaling date. Masaya na silang magkasabay kumain ng lugaw sa gilid ng kalsada habang pinag-uusapan ang mga pangarap nila. Pangarap ni Grace na magkaroon balang araw ng sariling pamilya. Ngunit alam niyang hindi madali ang buhay ng isang sundalo. Minsan, habang magkasabay silang naglalakad pa uwi matapos magsimba, tinanong niya si Adrian, "Hindi ka ba napapagod?" Ngumiti si Adrian. "Napapagod. Bakit hindi ka huminto?" Huminto siya sa ilalim ng isang lumang puno ng akasya. "Tingnan mo ang bandila." Napatingin si Grace sa watawat na marahang hinihipan ng hangin sa harap ng munisipyo. "Kapag nakikita ko yan naalala ko kung bakit ako nagsimula." Hindi na nagsalita si Grace. Sa halip ay marahan niyang hinawakan ang kamay ng lalaki. Tahimik silang naglakad pa uwi habang unti-unting lumulubog ang araw. Lumipas ang ilang araw na ganoon lamang ang takbo ng buhay.
Kapag walang duty si Adrian sa kampo, umuwi siya sa San Isidro para bisitahin ang kanyang ina. Siya rin ang bumibili ng mga kailangan nito sa palengke. Hindi siya nagsusuot ng uniforme kapag day off. Mas gusto niyang maging ordinaryong mamamayan. Isang Sabado ng umaga, maaga siyang nagising. Nagkakape pa lamang si Teresa nang lumabas siya ng bahay. Ma, ano nang kailangan natin? Nako, anak, marami. Wala ng isda, wala ng gulay. Baka pwede mo akong samahan. Tayo na. Bitbit lamang niya ang lumang eco bag na matagal nang ginagamit ng kanyang ina. Habang naglalakad sila papunta sa palengke, binabati sila ng halos lahat ng makasalubong. Magandang umaga, Aling Teresa. Uy Adrian, nakauwi ka pala. Ngumingiti lamang siya. Wala ni isa mang makakahalata na isa siyang aktibong sundalo. Simpleng shirt, kupas na maong, tsinelas, at lumang sombrero lamang ang suot niya. Pagdating nila sa palengke ay agad silang nagsimulang mamili. Habang tumatawad si Teresa sa tindahan ng kamatis, si Adrian naman ang nagbubuhat ng mga bayong. Napansin niyang tila mas maraming pulis ang nagpapatrolya kaysa karaniwan. May naririnig siyang usap-usapan. May hinahanap daw na miyembro ng gun running syndicate. Naraw. Nakatakas kagabi. Hindi niya iyon gaanong pinansin. Sanay siyang may mga operasyon ang pulisya. Ilang metro ang layo, kabababa lamang ng sasakyan ni na Police Captain Renato Villanueva at Patrolman Joel Ramos. Mahigpit ang ekspresyon ng kapitan. Nakasuot daw ng simpleng damit ang suspect. Tandaan ninyo, sabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag ninyong hayaang makatakas. Nagkatinginan ang mga pulis bago sila naghiwa-hiwalay sa loob ng mataong palengke. Walang kaalam-alam si Adrian na sa loob lamang ng ilang minuto magbabago ang tahimik niyang umaga sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Tahimik na inilapag ni Adrian ang dalawang mabibigat na bayong sa tabi ng pwesto ng isang tindera ng gulay. Pinunasan niya ng likod ng kamay ang bahagyang pawis sa kanyang noo habang lumilingon kay Aling Teresa na abala pa rin sa pakikipagtawaran. Anak, tingnan mo nga kung sariwa pa yung tilapia roon, sabi ng kanyang ina habang inaabot ang ilang perang nakatiklop sa lumang pitaka. Sige, madito lang ako. Umiti siya at naglakad papunta sa seksyon ng mga isda. Sa bawat hakbang niya ay sumasalubong ang magkahalong amoy ng dagat, bagong katay na karne at mga gulay na bagong ani. Maingay ang paligid, ngunit para kay Adrian, pamilyar ang lahat ng iyon. Dito siya lumaki. Dito niya unang natutunan kung paano makipagkapwa-tao. Habang sinusuri niya ang mga isda, may napansin siyang batang lalaki, marahil ay 7 taong gulang lamang, na pilit inaabot ang isang supot ng kamatis na nabitawan ng kanyang ina. Madulas ang sahig dahil sa natapong tubig mula sa mga tindahan ng isda. Nang makita niyang madudulas ang bata, mabilis siyang lumapit. Dahan-dahan, iho. Inalalayan niya ito bago tuluyang bumagsak. Salamat po, kuya, mahiyain itong sabi. Walang anuman. Ngumiti lamang si Adrian at ipinagpatuloy ang pamimili. Hindi niya napansing ilang metro lamang ang layo ay may isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang mabilis na naglalakad habang panay ang lingon sa likuran. Halata ang kaba nito. Mabilis ang paghinga at paulit-ulit nitong hinihigpitan ang hawak na maliit na backpack. Sa kabilang dulo ng palengke, nakita yon ni Patrolman Joel Ramos. Kaptene. Agad niyang pinindot ang kanyang radio. May kahina-hinalang lalaki sa East Section. Napalingon si Police Captain Renato Villanueva. Huwag ninyong pakakawalan. Biglang bumilis ang kilos ng mga pulis. Nang mapansin ng lalaking nakaitim ang papalapit na mga opisyal, agad itong kumaripas ng takbo. Nandoon. Takbo. Nagkagulo ang buong palengke. Nagsisigawan ang mga tao. Hoy! Anong nangyayari? May hinahabol. Nako, umiwas kayo. Nagkanya-kanyang tabi ang mga mamimili. May mga tindahang muntik pang matumba sa pagmamadali ng mga tao. Narinig ni Adrian ang sigawan. Agad siyang napalingon. Sa loob ng ilang segundo, nakita niyang papatakbo ang isang lalaki habang tila may itinatago sa dibdib. Kasunod nito ang ilang pulis. Bilang isang sundalo, likas sa kanya ang mabilis na pag-aanalisa ng sitwasyon. Hindi siya nakialam. Sa isip niya, trabaho iyon ng pulisya. Mas inalala niyang hanapin ang kanyang ina. Mae. Lumingon siya sa direksyon kung saan niya iniwan si Teresa.
Naroon pa rin ito ngunit kitang-kita ang pag-aalala sa mukha. Adrian! Dito lang ako. Mabilis siyang lumapit upang ilayo ang kanyang ina sa nagkakagulong tao. Eksaktong sandaling iyon. Bumangga ang tumatakas na lalaki sa isang matandang vendor. Tumilapon ang backpack nito. Nagkalat ang laman. May ilang pakete. May baril. May mga bala. At isang maliit na sobre. Nagkagulo lalo ang mga tao. Baril! May baril! Sa takot, iniwan ng tumatakas na lalaki ang backpack at muling sumiksik sa pagitan ng mga tao. Hindi na siya agad nakita. Kasabay nito, isang babae ang napasigaw. May kumuha ng bag. Lahat ay nagkatinginan. Sa kaguluhan, may isang taong mabilis na sumipa sa backpack. Dumaosdos iyon sa basang sahig. At huminto mismo sa paanan ni Adrian. Napatingin siya rito. Hindi pa man siya nakakakilos ay sumigaw si Patrolman Joel. Captain! Nasa kanya ang bag. Sabay-sabay na napalingon ang mga tao kay Adrian. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Hindi. Hindi kanya yan. Ngunit nilamon ng ingay ang kanyang boses. Lumapit agad ang 4 na pulis. Huwag kang gagalaw. Hindi kumilos si Adrian. Mahinahon niyang itinaas ang 2 kamay. Officer, hindi po akin ang bag, dumulas lang iyan papunta rito. Hindi na siya pinatapos ni Police Captain Renato. Iposas ninyo. Nagulat maging si Patrolman Joel. Captain, baka pwedeng. I said, iposas ninyo. Sandaling nag-alinlangan ang batang pulis. Ngunit bilang nakabababa, wala siyang nagawa. Lumapit siya kay Adrian. Sir, pakisuyo po eh. Marahan niyang inilabas ang posas. Napatingin si Adrian sa mukha ng batang pulis. Hindi siya nakakita ng galit. Takot ang nakita niya. Takot na sumuway sa kanyang opisyal. Tahimik niyang iniunat ang 2 kamay. Nag-click ang bakal na posas. Parang tumigil ang buong palengke. Anak! Napaiyak si Teresa. Hindi kriminal ang anak ko. Mabilis siyang lumapit ngunit pinigilan ng isang pulis. Ma'am, huwag po kayong makialam. Hindi niyo siya kilala. Lalong nagtaas ng boses si Renato. Lahat ng suspect ganyan ang sinasabi ng pamilya. Unti-unting nagsimulang magbulungan ang mga tao. Hala, akala ko mabait. May baril pala. Sayang. May ilan ding hindi makapaniwala. Hindi naman yata. Si Adrian ba? Impossible. Tahimik lamang si Adrian. Hindi siya nagpumiglas. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya nagbanta. Malalim lamang siyang huminga. Pagkatapos ay mahinahong nagsalita. Captain. Ano? May karapatan po akong malaman kung bakit niyo ako inaaresto. Tingin mo hindi sapat ang ebidensya? Itinuro nito ang backpack. Pero hindi po iyan akin. Lahat iyan sasabihin sa presinto. Tumango lamang si Adrian. Hihiling lang po sana ako. Huwag kang mag-demand. Pakisamahan lang po muna ang nanay ko. Matanda na po siya. Napatingin si Renato kay Teresa na halos manginig na sa pag-iyak. Ngunit nanatiling matigas ang kanyang mukha. Joel. Sir. Ihatid mo sa Barangay Health Center ang matanda kung kinakailangan. Copy, sir. Nakahinga ng bahagya si Adrian. Hindi para sa sarili. Para sa kanyang ina. Habang isinasakay siya sa mobile patrol, may isang matandang tindero ang marahang nagsalita. Hindi ganyan si Adrian. Narinig iyon ni Renato. Lumingon siya. Kilala mo ba? Araw-araw kong nakikita yan simula bata pa. Hindi ko tinatanong ang history niya. Tumahimik ang matanda. Ngunit bago pa man sumara ang pinto ng patrol vehicle, tumingin si Adrian kay Teresa. Ngumiti siya. Isang pilit ngunit kalmadong ngiti. Mae. Humihikbi ang matanda. Huwag kang matakot. Anak eh. Wala akong ginawang mali. Iyon lamang ang sinabi niya. At sa kung anong dahilan, mas lalo iyong nagpaiyak kay Teresa. Unti-unting umandar ang sasakyan. Habang papalayo ito sa palengke, wala ni isa sa mga naroon ang nakapansin na may isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang nagmamasid mula sa ikalawang palapag ng lumang gusali sa tapat ng palengke. Siya ang tunay na may-ari ng backpack.
Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Pagkatapos ay marahan siyang ngumiti. Magaling ni. May iba ng sasalo ng kaso. At kasabay ng pag-alis ng patrol vehicle, dahan-dahan din siyang naglakad palayo, tila siguradong walang sinuman ang naghihinalang ang maling tao ang nadala ng mga pulis. Sa loob ng patrol vehicle, tahimik lamang si Adrian. Naririnig niya ang mahinang ugong ng makina at ang sirenang hindi na pinapatunog ngunit nakahanda anumang oras. Sa magkabilang gilid niya ay nakaupo ang dalawang pulis. Pareho silang seryoso, ngunit kapansin-pansin na paminsan-minsan ay palihim silang sumusulyap sa kanya. Marahil ay nagtataka rin sila. Karaniwan, ang isang nahuhuling may dalang iligal na armas ay magwawala, magmumura, o pilit tatakas. Ngunit ang lalaking nasa harapan nila ay parang ordinaryong pasaherong tahimik lamang na nakatanaw sa bintana. Si Patrolman Joel naman ang nasa unahan, katabi ng driver. Hindi mapakali ang isip niya. Paulit-ulit na bumabalik sa alaala niya ang eksena sa palengke. Hindi niya nakita na hinawakan ni Adrian ang backpack. Hindi niya rin nakita na tumatakbo ito. Ang nakita lamang niya ay ang bag na nasa paanan nito. At ang utos ng kanyang kapitan. Sir! Mahina niyang tawag. Hindi lumingon si Police Captain Renato Villanueva. Ano? Parang may kulang po yata. Kulang saan? Hindi pa natin na-review ang CCA sa palengke. Napabuntong hininga ang kapitan. Joel. Sir. Ilang taon ka na ba sa serbisyo? 2 taon po. Kaya marami ka pang dapat matutunan. Tumahimik si Joel. Kapag nasa operasyon tayo, hindi tayo naghihintay na mawala ang suspect bago kumilos. Opoy. Kung maliman ang hinala natin, may investigasyon naman. Hindi na nakasagot si Joel. Ngunit hindi pa rin naalis ang pagdududa sa kanyang dibdib. Samantala, sa loob ng sasakyan, naramdaman ni Adrian ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa. Isa sa mga pulis ang kumuha nito. Sir. Inabot niya kay Renato. Tinignan ng kapitan ang screen. Nakasulat. Grace calling me. Pinatay niya ang tawag. Ilang segundo lang ang lumipas. Tumawag ulit. Pinatay na naman. Makalipas ang 1 minuto. Tumawag muli. Napabuntong hininga si Renato. Eye off mo. Sir. Eye off mo. Pinatay ng pulis ang cellphone. Tahimik lamang si Adrian. Hindi siya nagsalita. Alam niyang siguradong nag-aalala na si Grace. Mas lalo na ang kanyang ina. Pagdating sa Municipal Police Station, agad siyang ibinaba. May ilang sibilyang naghihintay sa labas para sa iba't ibang transaksyon. Nang makita nilang nakaposas ang isang lalaking mukhang kalmado at maayos ang pananamit, nagsimula agad ang bulungan. Sino yan? Ewan. Baka holdaper. Hindi mukhang kriminal. Hindi pinansin ni Adrian ang mga tingin. Sanay siyang maging sentro ng atensyon sa mga military operation, pero ibang klase ang pakiramdam ngayon. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil alam niyang bawat maling hinala ay may epekto sa pangalan ng kanyang pamilya. Sa loob ng presinto. Fingerprints. Utos ni Renato. Sumunod si Adrian. Kuhanan ng litrato. Tumayo siya sa harap ng kamera. Hindi yumuko. Hindi rin nagmatigas. Tahimik lamang. May isang babaeng civilian employee ang napatingin sa kanya. Hindi niya mapigilang magtanong. Sir. Napatingin si Adrian. May sasabihin po ba kayo? Mahina siyang ngumiti. Wala po. Galit po ba kayo? Umiling siya. Hindi. Pero inaakusahan po kayo. Trabaho nila ang mag-imbestiga. Kung ganon, bakit ang kalmado ninyo? Sandaling natahimik si Adrian. Pagkatapos ay marahan niyang sinabi. Kapag alam mong wala kang kasalanan, hindi mo kailangang isigaw ang katotohanan. Hindi na nakapagsalita ang babae. Sa kabilang opisina, binubuksan na ng SOCO team ang backpack. Isa-isang inilabas ang laman. 2 hindi lisensyadong baril. 3 magazine. 12 ng bala. At isang makapal na sobre. Binuksan iyon ni Renato. Nakita niya ang ilang litrato. Mga mapa. At listahan ng mga pangalan. Napakunot ang kanyang noo. Sir.
Lumapit ang isang investigador. Malaking kaso yata ito. Tumango ang kapitan. Mas lalong hindi natin pwedeng pakawalan ang lalaking yon. Ngunit hindi niya napansin na sa ilalim ng backpack may isang maliit na piraso ng tela na naiwan. Itim. May bahagyang logo. Hindi iyon pag-ari ni Adrian. Samantala, sa Barangay Health Center, tahimik na nakaupo si Teresa. Nasa tabi niya si Grace na halos hindi mapakali. Nanay E. Humihikbi ang matanda. Hindi ko alam kung bakit nangyari ito. Hinawakan ni Grace ang kanyang kamay. Hindi gagawa ng masama si Adrian. Hindi. Mula pagkabata, hindi siya nagsinungaling. Napaluha rin si Grace. Naalala niya ang lahat ng pagkakataong pinili ni Adrian ang tama kahit siya ang mahirapan. Naalala niyang minsan ay tumanggi itong tumanggap ng malaking halaga bilang kapalit ng pagbubunyag ng impormasyon tungkol sa operasyon ng kanilang unit. Mas mahalaga ang dangal kaysa pera. Iyon ang madalas nitong sabihin. At iyon ang dahilan kung bakit hindi niya matanggap ang nangyayari ngayon. Maya-maya ay may dumating na lalaki. Humihingal. Nakasuot ng kupas na polo. Grace. Napalingon silang dalawa. Ikaw si Mang Nestor. Opo. Si Mang Nestor ang matandang vendor na nakakita sa pangyayari. Ano pong nangyari? Huminga muna siya ng malalim. Hindi si Adrian ang may dala ng bagi. Nanlaki ang mga mata ni Grace. Sigurado po kayo? Opo. Bakit hindi niyo sinabi? Sinubukan ko. Pero hindi ako pinakinggan. Tahimik ang buong silid. Unti-unting nabuo ang pag-asa sa mga mata ni Grace. Kailangan nating sabihin yan. Tumango si Mang Nestor. Handa akong tumestigo. Kasabay nito. Sa loob ng presinto. Nakaupo si Adrian sa interrogation room. Nakapatong ang dalawang kamay sa mesa. Tahimik. Bumukas ang pinto. Pumasok si Renato. Inilapag niya ang folder sa mesa. Staff Sergeant Adrian Mendoza. Hindi man lang nagulat si Adrian. Alam niyang lalabas din ang kanyang pagkakakilanlan. Tumango lamang siya. Opo. Totoo palang sundalo ka. Opo. Bakit hindi mo sinabi agad? Tiningnan siya ni Adrian ng diretsyo. Dahil noong inaaresto ninyo ako, hindi ko gustong gamitin ang posisyon ko para makaiwas sa proseso. Natigilan si Renato. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Kahit alam mong maaari kang mapahiya. Kung inosente ako, lalabas din ang totoo. Tahimik na nagkatinginan ang dalawa. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang araw. May bahagyang pagdududa ng sumilip sa isip ni Police Captain Renato Villanueva. At kasabay niyon, isang pulis ang mabilis na kumatok sa pinto. Sir! Ano? May emergency report po. Ano ng report? Huminga ng malalim ang pulis bago nagsalita. May AI footage na po mula sa palengke. At mukhang hindi si Staff Sergeant Adrian Mendoza ang humawak sa backpack kahit isang segundo. Napatayo si Police Captain Renato Villanueva. Ano nang sinabi mo? Humihingal na iniabot ng pulis ang isang flash drive. Sir, galing po ito sa sili ng botika sa tapat ng palengke. Kinuha po ng may-ari nang marinig niyang may naaresto kanina. Hindi na nagsalita si Renato. Mabilis niyang kinuha ang flash drive at lumabas ng interrogation room. Naiwang mag-isa si Adrian. Tahimik lamang siyang naupo. Hindi siyang umiti. Hindi rin siya nagpakita ng anumang emosyon. Para bang alam niyang darating din ang sandaling iyon. Sa conference room ng presinto, agad na binuksan ng isang 80 personnel ang video. Nagtipon ang lahat ng naroon. Pati si Patrolman Joel ay napalapit. Unti-unting gumalaw ang footage. Makikita ang masikip na bahagi ng palengke. Naroon si Adrian. Bitbit ang dalawang bayong. Kitang-kitang lumalakad siya papunta sa kanyang ina. Maya-maya ay dumaan ang lalaking nakaitim na jacket. Pagkatapos, tumakbo ito. Bumangga sa matandang vendor. Tumalsik ang backpack. Namilog ang mga mata ng lahat. Hindi si Adrian ang humawak. May isa pang lalaki, nakasuot ng kulay abong hoodie, ang palihim na sumipa sa backpack. Dumausdos iyon sa basang sahig. Hanggang huminto sa mismong paanan ni Adrian.
Kasunod noon ay dumating ang mga pulis. Nag-pause ang video. Tahimik ang buong silid. Walang nagsasalita. Si Patrolman Joel ang unang bumuntong hininga. "Sir!" Hindi sumagot si Renato. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa mesa. Muling pinaandar ang video. Makikita pang malinaw na itinaas agad ni Adrian ang dalawang kamay. Hindi siya tumakbo. Hindi siya nagtangkang itago ang bag. Hindi rin siya lumaban. Lalong bumigat ang katahimikan. Pagkaraan ng ilang segundo, marahang nagsalita si Joel. "Sir, mali po tayo." Hindi agad nakasagot si Renato. Sa loob ng maraming taon sa serbisyo, marami na siyang nahuling kriminal. Marami na rin siyang nailigtas. Ngunit ngayon lamang niya naranasang may isang inosenteng tao na tila siya mismo ang naglagay sa panganib. At ang mas masakit, isang sundalo pa. Isang taong ang tungkulin ay protektahan din ang bayan. Napapikit siya. Unti-unti niyang naalala ang lahat ng sinabi ni Adrian. "Hindi po akin ang bagi. Pakisamahan lang po muna ang nanay ko. Wala akong ginawang mali." Isa-isa yung bumalik sa kanyang isip. At bawat alaala ay tila mabigat na batong dumadagdag sa kanyang konsensya. "Sir!" Muli niyang narinig ang boses ni Joel. "May isa pa pong video." Napatingin siya. "Isa pa?" "Opo." "Galing saan?" "Sa tindahan ng appliances." Agad nila yung binuksan. Mas malinaw ang anggulo. Makikita ang lalaking nakaitim na jacket. Nang tumalsik ang backpack, bahagya itong napahinto. Pagkatapos ay may kinindatan itong lalaki sa kabilang direksyon. Ilang sandali pa. Lumapit ang lalaking naka-hoodie. Siya ang sumipa sa backpack. Pagkatapos ay mabilis na nawala sa gitna ng mga tao. Napakuyom ng kamao ni Renato. Ibig sabihin may kasabwat sila. Tumango ang investigador. At mukhang planado ang lahat. Tahimik na tumingin si Renato sa monitor. Hindi lang pala sila nagkamali. Nagamit pa sila. Nagamit ang kanilang operasyon para mailihis ang tunay na kriminal. Bigla niyang sinuntok ang mesa. "Kasalanan ko ito." Lahat ay natahimik. Hindi sanay ang mga tauhan niyang marinig siyang umamin ng pagkakamali. Huminga siya ng malalim. "Joel." "Sir." "Buksan mo ang interrogation room." "Sir." "Ngayon na." Mabilis na tumakbo si Joel. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nakaupo pa rin si Adrian. Tahimik. Parang walang nangyari. "Sir." Napatingin si Adrian. "Patrolman. Bukas na po ang posas." Dahan-dahang inilabas ni Joel ang susi. Bahagya pang nanginginig ang kanyang kamay. Nag-click ang bakal. Malaya na ang mga kamay ni Adrian. Ngunit hindi siya agad tumayo. Marahan niyang hinimas ang pulso niyang namula sa higpit ng posas. Pagkatapos ay tumingin kay Joel. "Wala kang kasalanan." Nanlaki ang mga mata ng batang pulis. "Sir." "Sumusunod ka lang sa utos." Napayuko si Joel. Mas lalo siyang nahiya. Maya-maya ay dumating si Renato. Huminto siya sa may pintuan. Ilang segundo siyang hindi makapagsalita. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 20 taon niyang pagiging pulis, nahihirapan siyang humarap sa isang taong kanyang inakusahan. Huminga siya ng malalim. "Staff Sergeant Adrian Mendoza." Tumayo si Adrian. "Tuluyan na ba akong malaya, Captain?" Hindi agad sumagot si Renato. Sa halip ay marahan niyang inalis ang kanyang police cap. Isang bagay na bihira niyang gawin. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Adrian. "Nagkamali ako." Tahimik ang buong silid. Pati ang mga pulis sa labas ay napasilip. "I sincerely apologize." Walang bahid ng pagyayabang ang kanyang boses. Totoong pagsisisi iyon. Ngunit hindi pa rin nagsalita si Adrian. "I should have investigated first." Nagpadalos-dalos ako. At dahil doon, napahiya ka. Napaiyak ang nanay mo. At nasira ang pangalan mo. Bahagyang yumuko si Renato. Isang police captain. Yumuyuko sa isang sundalo. Hindi makapaniwala ang lahat ng nakakita. Tahimik pa rin si Adrian. Pagkaraan ng ilang segundo ay saka lamang siya nagsalita.
Captain. Nag-angat ng ulo si Renato. Lahat tayo nagkakamali. Napakurap ang kapitan. Pero may isang bagay na mas mahalaga. Ano yon? Siguraduhin nating mahuhuli ang tunay na may sala. Hindi niya sinabi ang inaasahan ng marami. Hindi siya humingi ng ganti. Hindi siya nagbanta. Hindi rin siya nagsabing magsasampa siya agad ng kaso. Ang una niyang inisip. Ang tunay na kriminal. Napatingin ang lahat sa kanya. At sa mismong sandaling iyon, unti-unting nagbago ang tingin ng bawat pulis kay Adrian. Hindi na lamang nila siya nakikita bilang isang sundalo. Nakikita na nila siya bilang isang taong tunay na namumuhay ayon sa sinumpaang tungkulin. Ngunit habang nag-uusap sila sa loob ng presinto, ilang kilometro ang layo, sa isang abandonadong bodega sa gilid ng bayan, dumating ang lalaking nakaitim na jacket. Pagpasok niya, sinalubong siya ng 3 armadong lalaki. Kamusta? Ngumisi siya. Nakalusot tayo. Yung sundalo? Nadakip. At ang mga pulis? Abala silang linisin ang sarili nilang pagkakamali. Ngunit bago pa siya tuluyang makaupo, biglang tumunog ang cellphone niya. Isang mensahe ang pumasok mula sa hindi nakarehistrong numero. Iisa lang ang nakasulat. Palayain man nila ang sundalo, huli na ang lahat. May paparating ng hindi ninyo inaasahan. Unti-unting nawala ang ngisi sa kanyang mukha. Dahil ang numerong iyon ay kilalang ginagamit lamang ng isang tao na kahit sila ay kinatatakutan. Tahimik na nakatitig ang lalaking nakaitim na jacket sa screen ng kanyang cellphone. Muli niyang binasa ang mensahe. Palayain man nila ang sundalo, huli na ang lahat. May paparating ng hindi ninyo inaasahan. Hindi siya agad huminga. Unti-unti siyang napalingon sa 3 lalaking kasama niya. Wala sa inyo ang nagpadala nito. Nagkatinginan ang mga ito. Siyempre hindi. Sino pa ang may alam sa lugar na ito? Wala. Lalong kumunot ang noo ng lalaki. Hindi siya madaling matakot. Marami na siyang nalusutang operasyon sa loob ng ilang taon. Marami na rin siyang nalinlang na otoridad. Pero ang numerong pinagmulan ng mensahe, hindi iyon ordinaryo. Isa lamang ang gumagamit noon. At kapag lumitaw ang numerong iyon, iisa lang ang ibig sabihin. May taong mas mataas sa kanila ang kumikilos. Mabigat ang boses niya. Iligpit ninyo ang lahat. Boss. Ngayon na. Pero wala pa namang. Sinabi kong iligpit. Nagmadaling kumilos ang mga kasama niya. Isa-isang isinilid sa mga kahon ang mga dokumento, armas, at communication equipment. Ngunit kahit abala silang lahat, hindi nila napansing may isang motorsiklong dahan-dahang huminto sa kabilang bahagi ng abandonadong bodega. Hindi bumaba ang rider. Tahimik lamang itong nakatingin. Pagkaraan ng ilang segundo, umalis din ito. Samantala, sa presinto, katatapos lamang lagdaan ni Police Captain Renato Villanueva ang dokumentong nagpapatunay na wala ng legal na batayan upang pigilan pa si Staff Sergeant Adrian Mendoza. Inilapag niya ang papel sa mesa. Malaya ka na. Tumango si Adrian. Salamat. Pero napahinto siya. May gusto sana akong hilingin. Napatingin si Renato. Ano yon? Huwag muna ninyong ipaalam sa media ang nangyari. Nagulat ang lahat. Bakit? Tahimik na umiti si Adrian. Ayaw kong ang nanay ko ang maging sentro ng usapan. Masasaktan lang siya. Hindi makapaniwala si Joel. Kung siya ang nasa sitwasyon ni Adrian, baka kanina pa siya sumisigaw sa harap ng kamera. Pero ang lalaking nasa harapan nila, mas iniisip pa rin ang kanyang ina kaysa sa sariling pangalan. Napabuntong hininga si Renato. Staff Sergeant ni. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Marahan lamang na umiling si Adrian. Wala kayong dapat bayaran. Ang kailangan lang nating gawin mahuli ang tunay na may sala. Tahimik silang nagkatinginan. Maya-maya ay lumapit si Joel. Sir, lalabas na po ba kayo? Kung pwede po. Sandaling yumuko ang batang pulis. Pasensya na po. Ngumiti si Adrian. Hindi mo kailangang dalhin habang buhay ang pagkakamaling hindi naman ikaw ang gumawa. Napakagatlabi si Joel. Sa unang pagkakataon mula nang maging pulis siya,
Naramdaman niyang may taong nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagiging opisyal. Hindi sa pamamagitan ng sermon, kundi sa pamamagitan ng halimbawa. Lumabas si Adrian ng presinto. Pagbukas pa lamang ng pintuan, agad niyang nakita si Grace. Halos tumakbo ito. Adrian! Mahigpit siyang yakap ng dalaga. Matagal. Walang nagsalita. Naririnig lamang ang mahinang hikbi ni Grace. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito. Tapos na. Yumiling si Grace. Hindi. Akala ko ni. Hindi. Hindi kita na ipagtanggol. Dahan-dahang lumayo si Adrian upang tingnan ang kanyang mukha. Tingnan mo ako. Napatingin si Grace. Nandito pa ako. Unti-unting bumalik ang ngiti sa kanyang mga labi kahit may luha pa rin sa kanyang mga mata. Ilang hakbang pa lamang ang kanilang nalalakad palabas ng presinto nang makita ni Adrian ang kanyang ina. Nakaupo si Teresa sa lumang bangko. Nang makita ang anak, hindi na ito nakapagpigil. Anak eh. Mabilis siyang lumapit. Hindi na tulad ng dati na siya ang niyayakap ng kanyang ina. Ngayon, siya ang yumakap dito ng mahigpit. Wala na, mae. Humihikbi ang matanda. Akala ko ni. Hindi kita mapoprotektahan. Marahan siyang umiti. Kayo ang dahilan kung bakit gusto kong maging matatag. Mahigpit na hinawakan ni Teresa ang kanyang mukha. Ang dami mo ng pinagdaanan. Pero hindi ka pa rin nagbago. Napayuko si Adrian. Minsan, mae. Ang pinakamahirap na laban. Hindi laban sa kalaban. Kundi laban sa maling paghusga. Tumango lamang ang matanda. Pareho silang natahimik. Maging ang ilang pulis sa paligid ay hindi napigilang mapaluha. Sa di kalayuan, tahimik lamang na pinagmamasdan sila ni Renato. Lumapit si Joel. Sir. Anan? Hindi po ba natin sasabihin sa kanya? Ano? Naalala ni Renato ang report na kakarating lamang ilang minuto ang nakalipas. Isang report na hindi niya pa naibabahagi kahit kanino. Mabigat ang kanyang buntong hininga. Sabihin na natin. Lumapit silang dalawa kina Adrian. Staff Sergeant. Napalingon siya. May problema ba? Tumango si Renato. May nakita kaming bagong impormasyon. Ano yon? Hindi aksidente ang nangyari sa palengke. Bahagyang kumunot ang noo ni Adrian. May sisi kami. May 2 taong nagtulungan para mailapit sa iyo ang backpack. Tahimik siyang nakinig. At mukhang ikaw talaga ang target. Hindi agad nagsalita si Adrian. Unti-unti niyang binalikan sa isip ang bawat pangyayari. Ang lalaking tumatakbo. Ang backpack. Ang lalaking sumiparito. Ang bilis ng lahat. Masyadong mabilis. Parang pinaghandaan. May dahilan ba para may gustong idiin ka? Tanong ni Renato. Matagal na natahimik si Adrian. Pagkatapos ay marahan siyang umiling. Wala akong alam. Ngunit habang sinasabi niya yon, may isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. 3 buwan na ang nakalipas. Isang military operation sa kabundukan. Isang convoy. Isang abandonadong truck. At isang lalaking nakaitim ang jacket. Na nakatakas bago pa man nila tuluyang makordon ang lugar. Hindi niya nakita ang mukha noon. Pero ang paraan ng pagtakbo. Ang tindig. At ang kulay ng jacket. Eksaktong pareho. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napansin yon ni Renato. May naalala ka? Tahimik na tumango si Adrian. Kaptene. Sa tingin ko hindi ako napagkamalang suspect. Huminto siya sandali. Tumingin siya kay Renato ng diretsyo sa mga mata. Sinasadya nila. At kung tama ang hinala ko hindi lang simpleng gun running ang kasong kinakaharap natin. May mas malaking organisasyon na kumikilos. Hindi pa man nakakasagot si Renato, biglang tumunog ang kanyang service phone. Isang tawag mula sa Provincial Police Office. Agad niya itong sinagot. Captain Villanueva speaking. Ilang segundo lang ang lumipas. Unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ano? Natahimik ang lahat. Ano nang ibig niyong sabihin di? Papunta na rito ang general.
Napatingin si Adrian kay Police Captain Renato Villanueva. Hindi pa rin ibinababa ng kapitan ang cellphone. Tahimik siyang nakikinig habang pabigat ng pabigat ang ekspresyon ng kanyang mukha. Opo, sir. Yes, sir. Naiintindihan ko po. Personal po. Napatingin siya kay Adrian. Sige po, sir. Ihahanda namin ang conference room. Pagkababa niya ng tawag ay ilang segundo siyang nanatiling nakatitig sa kawalan. Captain. Tanong ni Adrian. Huminga ng malalim si Renato. Hindi ko alam kung matutuwa ako o mas lalo akong kakabahan. Bakit? Papunta rito si Lieutenant General Eduardo Alonzo. Nanahimik ang lahat. Maging ang ilang pulis na nakarinig ng pangalan ay napalunok. Si Lieutenant General Eduardo Alonzo ay isa sa mga pinakarespetadong opisyal ng Philippine Army. Kilala siya sa pagiging mahigpit sa disiplina ngunit patas sa paghusga. Hindi siya basta-bastang bumababa sa isang municipal police station. Kung pupunta man siya, may napakabigat na dahilan. Napatingin si Renato kay Adrian. Kilala mo ba siya? Sandaling nag-isip si Adrian. Opo. Gaano kayo kakilala? Siya ang naging brigade commander namin noon. Hanggang doon lang. Tumango si Adrian. Hindi kami personal na magkaibigan. Hindi na nagtanong pa si Renato. Ngunit may kung anong bumubulong sa isip niya. Kung ordinaryong sundalo lamang si Adrian, bakit mismong isang lieutenant general ang pupunta? Samantala, sa loob ng isang itim na RI na mabilis na bumibiyahe sa National Highway, tahimik na nakaupo si Lieutenant General Eduardo Alonzo. Mahigit 58 taong gulang na siya. Makikita sa kanyang mukha ang bakas ng maraming taong serbisyo. May ilang peklat sa kanyang kaliwang kamay. Mga alaalang iniwan ng iba't ibang operasyon. Sa tabi niya ay nakaupo ang kanyang aide na si Major Carlo Reyes. Sir. Hindi siya agad sumagot. 5 minuto na lang po. Tumango ang general. Complete report. Agad binuksan ni Major Reyes ang tablet. Staff Sergeant Adrian Mendoza. 35 years old. 8 years in active service. Multiple counter-insurgency operations. 3 commendation medals. 1 wounded personnel medal. Never had any disciplinary record. Tahimik na nakikinig ang general. At ang kaso ngayon? Maling pagkakadawit, sir. Lanan. Tila may grupo pong sadyang nagtulak ng backpack papunta sa kanya. Napabuntong hininga ang general. Expected. Napatingin si Major Reyes. Sir. Hindi sumagot ang general. Sa halip ay tumingin siya sa bintana. Unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang isang operasyon 3 buwan na ang nakalipas. Isang abandonadong warehouse. Isang tumatakas na konvoy. At isang batang staff sergeant na tumangging iwan ang sugatang kasamahan kahit nasa gitna sila ng putukan. Ang batang sundalong iyon. Si Adrian Mendoza. Kung hindi dahil dito, marahil ay hindi na siya buhay ngayon. Hindi alam ni Adrian. Hindi rin alam ng halos lahat. Sa opisyal na ulat, nakasulat lamang na successful extraction. Ngunit ang totoo, ang mismong general ang halos mawala ng buhay noon. At ang taong sumalo ng panganib para sa kanya ay ang parehong sundalo ngayon ay napagbintangang kriminal. Mahigpit niyang kinuyom ang kamao. Hindi ko hahayaang masira ang pangalan ng batang iyon. Samantala, sa abandonadong bodega, mabilis na naglalakad ang lalaking nakaitim na jacket. Halata ang pagkainip. Bakit hindi pa sila tumatawag? Tanong niya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isa niyang tauhan. Boss. Ano? May problema. Ano na naman? Napalaya na raw ang sundalo. Biglang tumahimik ang buong silid. Unti-unting napalingon ang lalaki. Ano nang sabi mo? Napalaya na po. Paano? May sige. Napakuyom siya ng kamao. Mga inutil. Sinuntok niya ang lamesa. Tumilapon ang ilang dokumento. Dapat nasira lahat ng sige. Boss. Sinong nagpalpak? Walang sumagot. Lahat ay nakayuko. Huminga siya ng malalim. Nasaan ang hoodie? Sir.
Hindi pa rin namin mahanap. Lalong dumilim ang kanyang mukha. Ang lalaking nakahudi ang tanging taong makapag-ugnay sa kanila. Kapag nahuli iyon, unti-unting mabubunyag ang buong operasyon. Maya-maya, tumunog ang isa pang cellphone. Hindi ang kanya. Sa isa niyang tauhan. Boss. Sino? Si. Chairman. Nanigas ang lahat. Agad niyang kinuha ang telepono. Sir. Malamig ang boses sa kabilang linya. Nagkamali ka. Hindi na po maulit. Hindi na talaga. Natigilan siya. Sir. Kapag pumalpak ka ulit ni, ikaw na ang susunod na mawawala. Naputol ang tawag. Tahimik ang buong bodega. Walang kahit sinong nangahas magsalita. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng takot ang lalaking matagal nang kinatatakutan ng marami. Samantala, sa Municipal Police Station, nagsimula nang maglinis ang mga pulis. Inayos ang conference room. Naglatag ng mga dokumento. Inilipat ang mga upuan. Halatang lahat ay kinakabahan. Lumapit si Joel kay Adrian. Sir. Alan. Pasensya na ulit. Ngumiti si Adrian. Ilang beses ka pa ba hihingi ng tawad? Napakamot sa ulo si Joel. Hanggang sa mapatawad niyo ako. Pinatawad na kita kanina. Napangiti si Joel. Hindi niya alam kung bakit. Pero pakiramdam niya ay may kuya siyang matagal nang kilala. Biglang may tumigil na konvoy sa labas ng presinto. 1, 2, 3. Sunod-sunod na military vehicles. Napalingon ang lahat. Bumaba ang mga armadong sundalo. Mahigpit ang kanilang pormasyon. Kasunod nito ang isang itim na sasakyan. Tahimik na bumukas ang pinto. Bumaba si Lieutenant General Eduardo Alonzo. Lahat ng sundalo ay sabay-sabay na sumaludo. Maging ang mga pulis ay kusang tumayo ng tuwid. Mabilis na lumapit si Adrian. Mahigpit ang tindig. Pagkatapos ay buong paggalang siyang sumaludo. Good afternoon, sir. Hindi agad nagsalita ang general. Tinitigan lamang niya si Adrian. Napansin niya ang bahagyang marka ng posa sa pulso ng batang sundalo. Bahagya siyang napapikit. Pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na walang sinuman sa presinto ang inaasahan. Sa halip na tanggapin lamang ang saludo, lumapit siya kay Adrian. Marahan niyang ibinaba ang kamay nito. At sa harap ng lahat, mahigpit niya itong niyakap. Tahimik ang buong paligid. Walang marinig kundi ang mahinang ihip ng hangin. Maging si Police Captain Renato Villanueva ay hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Dahan-dahang lumayo ang general. Tumingin siya kay Adrian. Mabigat ang kanyang tinig. Anak, pasensya ka na. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Isang lieutenant general. Humihingi ng paumanhin sa isang staff sergeant. Ngunit ang mas ikinagulat nila ay ang mga sumunod na salita ng general. Kung hindi dahil sa sundalong ito, hindi na sana ako buhay ngayon. Parang huminto ang oras. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Maging ang mga ibong kanina pa lumilipad sa ibabaw ng presinto ay tila nawala sa pansin ng lahat. Si Police Captain Renato Villanueva ay nakatitig lamang kay Lieutenant General Eduardo Alonzo. Paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isip ang mga salitang narinig niya. Kung hindi dahil sa sundalong ito, hindi na sana ako buhay ngayon. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Hiya. Pagkabigla. O pagsisisi. Unti-unting napalingon siya kay Adrian. Ang lalaking ilang oras pa lamang ang nakalipas ay nakaposa sa loob ng presinto. Ay siya palang sundalong minsang nagligtas sa buhay ng isa sa pinakamataas na opisyal ng Philippine Army. Ngunit higit pang ikinagulat ni Renato ang naging reaksyon ni Adrian. Hindi ito ngumiti. Hindi rin nagpakita ng pagmamalaki. Bahagya lamang itong yumuko. Sir, ginawa ko lang po ang tungkulin ko. Napapikit sandali ang general. Iyon ang eksaktong sagot na inaasahan niya. At iyon din ang dahilan kung bakit lalo niyang iginalang ang batang sundalong nasa kanyang harapan. Humarap siya sa lahat ng naroon. Mukhang marami sa inyo ang hindi nakakaalam ng nangyari 3 buwan na ang nakalipas. Tahimik ang buong bakuran ng presinto.
Kahit ang mga taong nasa labas ng gate ay napapahinto na rin sa pagmamasid. Dahan-dahang nagsalita ang general. May isinagawa kaming joint military operation sa hilagang bahagi ng Sierra Madre. Hindi iyon isinapubliko dahil classified ang misyon. Nakatanggap kami ng impormasyon tungkol sa isang grupong nagbebenta ng matataas na kalibre ng armas sa iba't ibang sindikato. Bahagyang nagkatinginan ang mga pulis. Tahimik silang nakikinig. Noong gabing iyon nahulog kami sa isang planadong ambush. Hindi niya inaalis ang tingin kay Adrian. 2 sasakyan namin ang tinamaan. Nagkawatak-watak ang aming grupo. Huminto siya sandali. Parang muli niyang binabalikan ang bawat putok ng baril na narinig niya noon. Tinamaan ang sasakyan ko. Nawalan ako ng malay. Tahimik ang lahat. Wala akong maalala pagkatapos noon. Maliban sa isang boses. Napatingin ang general kay Adrian. Boses ng isang batang sundalo. Sir, huwag po kayong bibitaw. Unti-unting bumalik ang mga alaala. Maging si Adrian ay tila napako sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya inaasahang ikukwento iyon ng general. Nang magising ako sa field hospital, sinabi sa akin ng mga doktor na may isang sundalo raw na tumangging lumikas. 3 beses siyang bumalik sa gitna ng putukan. Una para iligtas ang isang sugatang medic. Pangalawa para kunin ang communication equipment. At pangatlo para ako mismo ang buhatin. Marahang tumingin ang general sa mga pulis. Ang sundalong iyon itong si Staff Sergeant Adrian Mendoza. Parang may bumigat na hangin sa paligid. Hindi makapagsalita ang lahat. Si Joel ay napatitig lamang kay Adrian. Naalala niya ang lalaking tahimik na nakaposas kanina. Ang lalaking hindi man lamang nagreklamo. Hindi niya maisip na ang taong iyon ay minsang sumuong sa putukan para iligtas ang iba. Tahimik na lumapit ang general kay Adrian. May alam ka ba kung bakit hindi kita ginawaran ng malaking seremonya pagkatapos noon? Marahang umiling si Adrian. Hindi po. Dahil ikaw mismo ang humiling. Tumango ang general. Sinabi mo sa akin. Sir, marami pong mas karapat-dapat kaysa sa akin. Napangiti siya ng mapait. Ilang dekada na akong nasa serbisyo. Marami na akong nakilalang sundalo. Pero bihira akong makakita ng taong mas inuuna ang kapwa kaysa sa sariling pangalan. Tahimik ang buong presinto. Biglang lumapit si Aling Teresa. Kanina pa siya tahimik na nakikinig. May mga luha pa rin sa kanyang mga mata. Huminto siya sa harap ng general. General, agad na yumuko ang opisyal bilang paggalang sa matanda. Kayo po ba ang iniligtas ng anak ko? Opo. Napahawak si Teresa sa bibig niya. Hindi niya alam ang buong kwento. Alam lang niyang minsang nasugatan ang anak niya sa operasyon. Hindi na iyon ikinuwento pa ni Adrian. Ayaw niya kasing mag-alala ang kanyang ina. Napatingin ang matanda sa anak. Ba't hindi mo sinabi sa akin? Ngumiti lamang si Adrian. Ayaw kong isipin niyong bayani ako. Anak mas gusto kong isipin niyo na ligtas akong nakauwi. Hindi na napigilan ni Teresa ang sarili. Mahigpit niyang niyakap ang anak. Hindi siya nagsalita. Hindi na kailangan. Sapat na ang kanyang pag-iyak upang maiparating ang lahat ng hindi niya masabi. Sa di kalayuan. Tahimik na nakayuko si Renato. Unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng konsensya. Hindi lamang pala siya nagkamali ng paghuli. Napahiya niya ang isang taong buong buhay ay nagsisilbi sa bayan. Lumapit ang general sa kanya. Captain Villanueva. Sir, nabasa ko na ang initial report. Opo. Nagkamali kayo. Diretsahan. Walang paligoy-ligoy. Tumango si Renato. Opo. At inaamin ko po iyon. Hindi ko po hinihinging patawarin niyo ako. Handa akong harapin ang anumang investigasyon. Tahimik na tinitigan siya ng general. Pagkaraan ng ilang segundo ay nagsalita ito. Ang pinakamalaking pagkakamali ng isang opisyal ay hindi ang magkamali, kundi ang tanggihan ang sarili niyang pagkakamali. Napatingin si Renato. Kaya't may pag-asa pa kayong maging mas mabuting leader. Hindi niya inaasahang maririnig iyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, mabilis na tumakbo ang isang intelligence officer mula sa convoy.
Sir! Lahat ay napalingon. Humihingal ang opisyal. May bagong development po. Ano? Inactivate na po nila ang kanilang backup network. Biglang naging seryoso ang mukha ng general. Sigurado? Opo. May intercepted communication kami. Ano ng laman? Iniabot ng opisyal ang isang maliit na tablet. Binasa ito ng general. Unti-unting kumunot ang kanyang noo. Pagkatapos ay iniabot niya ang tablet kina Adrian at Renato. Iisa lamang ang mensaheng malinaw na mababasa sa screen. Primary target survived. Proceed to phase 2. Eliminate Staff Sergeant Adrian Mendoza before sunset. Biglang bumigat ang katahimikan. Hindi na ito simpleng maling pag-aresto. May taong. May grupong. Sadyang gustong ipapatay si Adrian Mendoza. At ang mas nakakabahala. Ayon sa oras ng mensahe. Mayroon na lamang silang wala pang 3 oras bago lumubog ang araw. Napatingin si Lieutenant General Eduardo Alonzo sa kanyang relo. 3:00 na ng hapon. Ibig sabihin, wala pang 3 oras ang natitira bago ang nakasaad sa mensahe. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Major Reyes. Sir. I locked down ang buong bayan. Yes, sir. Makipag-coordinate sa Provincial Police Office at sa Army Intelligence. Immediately, sir. Lumingon siya kay Police Captain Renato Villanueva. Captain. Sir. Mula ngayon, iisang operasyon na ito. Tumango si Renato. Handa kaming makipagtulungan. Lumapit siya kay Adrian. Staff Sergeant. Sir. Pwede kitang pauwiin. Pero alam kong hindi ka papayag. Hindi na kailangan pang sumagot ni Adrian. Alam na ng general ang isasagot niya. Hanggat may banta sa mga sibilyan. Hindi ako alis. Bahagyang napangiti ang general. Iyan ang Adrian Mendoza na kilala ko. Lumapit si Grace. Adrian. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Huwag ka nang sumama. Tahimik siyang tumingin sa dalaga. Gusto ko. Pero paano kung may madamay dahil wala ako? Napaluha si Grace. Alam niyang wala na siyang magagawa. Ganito niya minahal ang lalaking ito. Laging inuuna ang iba. Lumapit si Teresa. Hindi siya umiyak. Sa halip ay inayos niya ang kwelyo ng damit ng anak. Parang noong unang araw nitong pumasok sa elementarya. Anak. Opo, Mae. Umuwi ka. Ngumiti si Adrian. Opo. Hindi niya ipinangakong magiging madali. Hindi niya ipinangakong walang mangyayari. Iisa lang ang ipinangako niya. Nagagawin niya ang lahat para makauwi. Makalipas ang 40 minuto. Natunto ng Army Intelligence ang abandonadong bodega. Hindi agad sila sumalakay. Tahimik nilang pinalibutan ang lugar. Sa loob. Hindi alam ng grupo ng mga armadong lalaki na napapaligiran na sila. Ang lalaking nakaitim na jacket ay abala sa pagsusunog ng mga dokumento. Boss. Ano? Parang may kakaiba. Bakit? Biglang tahimik. Hindi pa man niya natatapos ang sasabihin. Narinig na nila ang malakas na sigaw mula sa labas. Philippine Army. Philippine National Police. Ibaba ang inyong mga armas. Nagkatinginan ang lahat. Patay. Bulong ng isa. Nilaglag tayo. Hindi na sila nagdalawang isip. Sunod-sunod ang putok ng baril mula sa loob ng bodega. Ngunit handa na ang pinagsanib na puwersa. Mahigpit ang kanilang posisyon. Maingat ang bawat galaw. Ayaw nilang may madamay na sibilyan. Si Adrian ang nanguna sa kaliwang bahagi kasama sina Joel at ilang sundalo. Habang sumusulong sila, napansin niyang may isang armadong lalaki ang papataka sa likod ng bodega. Hindi niya ito agad pinaputukan. Sa halip ay sumigaw siya. Ibaba mo ang baril. Hindi ito sumunod. Sa halip ay itinutok nito ang armas kay Patrolman Joel na hindi napansing nasa bukas na bahagi ng daan. Joel. Napalingon ang batang pulis. Huli na. Pumutok ang baril. Sa isang iglap. Tinulak ni Adrian si Joel palayo. Tumama ang bala sa suot niyang ballistic vest. Napaatras siya sa lakas ng tama. Sir! Sigaw ni Joel.
Ngunit agad din gumanti ng putok ang mga sundalo. Nasugatan ang armadong lalaki at sumuko. Ilang minuto pa ang lumipas. Unti-unti nang tumahimik ang paligid. Isa-isang lumabas ang mga suspect habang nakataas ang mga kamay. Ang huling lumabas. Ang lalaking nakaitim na jacket. Mahigpit ang hawak ni Renato sa baril. Tapos na. Malamig niyang sabi. Ngumisi ang lalaki. Hindi pa. Bigla itong bumunot ng maliit na pistola na itinago sa likod ng baywang. Diretso ang tutok. Kay Lieutenant General Eduardo Alonzo. Ngunit bago pa man niya makalabit ang gatilyo. Mabilis na sinipa ni Adrian ang kamay nito. Tumilapon ang baril. Sabay siyang sumugod at pinabagsak ang lalaki sa lupa. Nagpumiglas ito. Ngunit ilang segundo lang. Nakaposas na siya. Tahimik ang buong paligid. Narinig lamang ang mabibigat na paghinga ng mga tao. Lumapit si Renato. Siya mismo ang humawak sa balikat ng suspect. Sa wakas. Mahina niyang sabi. Dahil sa sarili mong kasakiman. Bumagsak ang buong sindikato. Sa loob ng bodega, na-recover ang maraming iligal na armas, peking dokumento, komunikasyon ng sindikato, at listahan ng mga kasabwat sa iba't ibang lugar. Dahil sa mga ebidensyang iyon, sunod-sunod na nahuli ang iba pang miyembro ng kanilang organisasyon sa mga sumunod na linggo. Tuluyan nang nabuwag ang grupong matagal nang pinaghahanap ng mga otoridad. Lumipas ang ilang buwan. Muling naging payapa ang bayan ng San Isidro. Sa parehong palengke kung saan minsang napahiya si Adrian. Naroon siyang muli. Ngunit hindi bilang sundalo. Hindi rin bilang bayani. Bitbit lamang niya ang 2 bayong ng gulay ng kanyang ina. Pareho pa rin ang kanyang simpleng ngiti. Pareho pa rin ang kanyang paggalang sa bawat taong bumabati sa kanya. Lumapit si Mang Nestor. Adrian. Opo, Mang. Hindi ka talaga nagbabago. Napangiti siya. Kapag nagbago po ako dahil lang sa mga nangyari. Baka mawala ang dahilan kung bakit ako nagsimula. Hindi nagtagal ay dumating sina Grace at Teresa. Masaya silang naglakad sa palengke na parang ordinaryong pamilya. Wala nang takot. Wala nang pangamba. Sa kabilang banda, si Police Captain Renato Villanueva ay nanatili sa serbisyo. Ngunit simula noon, binago niya ang paraan ng kanyang pamumuno. Bago siya gumawa ng anumang desisyon, lagi niyang sinasabi sa kanyang mga tauhan. Unahin ang katotohanan bago ang paghihinala. Naging gabay niya yon sa bawat operasyon. Si Patrolman Joel naman ay ipinagpatuloy ang kanyang serbisyo dala ang pinakamahalagang aral na natutunan niya. Hindi sapat ang pagsunod sa utos. Kailangan ding gamitin ang isip, puso at konsensya. Ilang buwan matapos ang operasyon, ginawaran si Adrian ng mataas na pagkilala ng Philippine Army. Sa seremonya, muli siyang tinawag sa entablado. Mahabang palakpakan ang sumalubong sa kanya. Ngunit nang iaabot na ang mikropono upang magsalita, ngumiti lamang siya. Ito pong parangal ay para sa lahat ng sundalo at pulis na araw-araw na tahimik na nagsisilbi sa bayan. Hindi namin kailangan ng palakpak para gawin ang tama. Ang kailangan lang namin ay ang tiwala ng mga taong pinoprotektahan namin. Tahimik ang buong bulwagan. Marami ang napaluha. Maging si Lieutenant General Eduardo Alonzo ay buong pagmamalaking pumalakpak. Habang nakatanaw si Adrian sa mga taong naroon, nakita niya ang kanyang ina at si Grace. Pareho silang nakangiti. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, naramdaman niyang tunay ng magaan ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa medalya. Hindi dahil sa papuri. Kundi dahil nanatili siyang tapat sa kanyang prinsipyo, kahit noong mali ang tingin ng buong mundo sa kanya. Minsan, ang pinakamalaking laban ay hindi laban sa mga armadong kalaban. Kundi laban sa maling paghusga, galit, at pagnanais na gumanti. At ang tunay na bayani ay hindi ang taong hindi kailanman nadapa. Kundi ang taong piniling tumayo ng may dangal, magpatawad ng may tapang, at ipagpatuloy ang paglilingkod kahit nasaktan na. Dahil sa huli, ang katotohanan ay maaaring maantala, maaari itong pagdudahan, at maaari pa itong matabunan ng kasinungalingan. Ngunit kapag ang isang tao ay namuhay ng may integridad, darating ang araw na ang katotohanan mismo ang magsasalita para sa kanya. At iyon ang araw na wala nang kailangang ipaliwanag pa.